Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay patungkol dito sa mga bagong hanash na naman ng mga story maker dyan. Ayan, mga fake news maker sa Kim Pao. So, syempre, alam niyo naman, kapag may good news, may kaakibat yang pangbabatikos. Dahil magandang balita ng Kim Pao ay hindi papayag syempre ang mga kontrabida na masaya ang mga bida, di ba? Kaya ayan na naman sila, naglaganap na naman. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. So, first hanash natin pag-uusapan, yes, agad-agad, di ba? Wala nang intro-intro. Ito na po ang ating unang pag-uusapan. First hanash ay ang panay lingoy ni Paula Avellino di umano during the ASAP, na kung saan may nagpapakalat na hinahanap di umano ni Paolo si Janine doon. Bakit naman hahanapin ni Paolo si Janine? At panay daw kasi ang linga ng linga ni Paolo. Porque lumilingat, lumilingon, kaliwat kanan, si Jay agad ang hanap. Hindi ba pwedeng, si Ate Heidi, hindi ba pwedeng may kumakausap kay Paolo? Basta in short, hindi raw po makapag-focus si Paula Avellino kay Kim Chiu kahapon. What? Paano hindi makafocus? Ayan na nga po, oh. Grabe, gusto na nga sumubsob ni Paula Avellino kay Kim kahapon. Tingnan nyo nga yan. Halos, gusto ng halka ni Pao si Kim. Yung kanyang mga titig na yan eh. Mga story maker yan. At saka porke lumingon, luminga-linga, si Che agad ang hinahanap. Paano ba? Napasok nyo ba yung utak ni Paula Avellino para masabing si Jay ang hinahanap? Nakakaloka. Anyway, basahin natin ang comment ni Dina La Fortesa. So, meron siyang nasagap nga sa kanyang antena. Paano kasi may basher? Ang name daw po ay si Rose Legayada. Ayan, gandahara. May isang basher na ang name ay Rose Legayata. Why lagi raw nakalingon si Paolo hinahanap si Jay? Napansin ko rin yun. Hindi nakafocus si Paolo kay Kim. Lagi siyang nakatingin sa right side ng stage. So kung napapansin man natin si Paolo na hindi makafocus at palingalinga, marahil meron siyang may kumakausap sa kanya or meron siyang gustong kumpirmahin, merong gustong kausapin, mga ganon. Pero it doesn't mean naman agad-agad na si Jay. Kasi bakit naman si Jay agad ang unang pumapasok sa isip nyo? Diba, bakit si Jay agad? Or pinasok nyo na ba yung utak ni Paula Avellino para malamang si Jay talaga? Charot lang. Pero yun na nga, maraming pwedeng reason kung sakali. 'Di ba? Pwedeng meron nagtataas ng banner, binabasa niya ng maigi. Pwedeng may sumisenyas sa kanya, hindi niya naintindihan, so lilingon ulit siya. Maraming reason po. Wag naman si Jay yung gawin yung reason. Sige nga, matanong ko po sa inyo, bakit si Jay agad ang nasa isip ninyo? Talaga bang sila na ang hindi makamove on or kayo ang hindi makamove on? Charot lang, prangkahan lang tayo. Maganda na yung totoo, 'di ba? Anyway, may isa pa. Sino man yung basher na yon? Nako, thank you so much Ma'am Dina La Fortesa sa pagbibigay sa amin ng awareness, 'di ba? Na may mga ganyang kumakalat. Nako, ngayon pa lang ay gusto na nating supalpalin yung chika na yon. Anyway, next naman tayo dito po sa
pagbibiro ni Paulo kahapon nga sa ASAP na tila hindi niya alam yung promotion. Nako, isa na naman yan. May mga maliligalig na naman na kino-question na para bang wala daw talagang pakialam si Paulo Abilino. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung nasan kayo nung nagpaulan na ang Diyos ng humor. At masyado kayong G sa buhay. Relax lang. Ang buhay po ay kinakailangan ay dapat masaya lang, 'di ba? Sa panahon ngayon, sus ko, gusto niyo bang umikli yung buhay niyo, charot. Anyway, eto na nga, may nabasa ako sa X na kung saan ay talagang mainit ang pinag-uusapan. Ang liligalig kasi, talaga namang napakaliligalig baga. Sabi, natulog na lang ako. Yung mga alagain, nagliligalig na naman pala sa best actor acting na naman ni Pau. Ha ha ha, hirap niyong kabanding. Totoo. Ang hirap kabanding ng mga taong ganyan, 'di ba? Walang ka-humor. Ang hirap nga daw maging sarcastic dito, nililiteral nila. Yan, grabe, totoo. So, gustong-gusto ko tong i-share. Why? Dahil gusto ko rin kayong matauhan. Na grabing hirap yung pasayahin. Grabe no. Minsan, dapat malaman niyo yung salitang sarcasm. Dapat minsan, malaman niyo rin makilala niyo rin kung paano si Pau magbiro. Yung humor ni Paulo, dapat makilatis niyo rin. Kung talagang fan kayo ni Paulo Abilino. Anyway, dahil dyan, pati tuloy si Eric Jensalud, si Sir EJ, ay inyo na ring ini-stress, 'di ba? Sa inyong mga kaligaligan sa buhay. So, na-stress na rin siya. Ginagalit niyo siya. Kasi naman, bakit hindi niyo nagigets? Imposible naman kasi bukod sa ay imposible talaga yon. Common sense na lang eh. Hindi na humor ni Pau. Common sense na lang na wala naman pong biglaan na gano'n na lang na sinusurprise din yung artista na may ganun palang Knowing Kim and Paulo, may rights na rin po silang tumangki. Mayroon na rin silang rights pumili. Mga ganyan sa trabaho nila. Imposible na bibiglain na lang yung artista na may paganyan. May pa-world tour. Syempre alam nila yan. So, sabi nga dito, gagalit yung si Sir EJ Alam nga daw yan ni Paulo. Beforehand, ano ba tingin nyo sa staffs ng ASAP? Gagawa ng desisyon ng hindi dumadaan sa management at sa mga mismong taong involved? Syempre, kumpirmado na yan bago i-announce. Hay nako, pag mahina ang pick-up, pwede matulog na lang for life. Huwag naman for life, matulog na lang kaysa ngumaungaw pa at kung ano-ano pang mga ginagawang mga issue maker kayo, mga story maker, fake news maker kayo, grabe, you're getting into our nerve. Charot. Napa-English tuloy tayo. Anyway, dumako tayo sa comment ngayon po ni Ma'am Gertrude Des Medesa. Tama ba ako? Des de Mesa, magandarang gabi. Ay, hindi. Gertrude's de Mesa. Ano ba ganyan? Pati tuloy ako na bubungol na sa inyo. Anyway, ayan. Paano magiging 16 hours? Nakakapag-jogging pa nga sila at nakakapag-taping sa Alibay. Si Kim kasi ayaw pang umamin. Si Paulo, ayan. Kaya gumagawa si Pau ng paraan para hindi umamin. Parang baliktad. Parang si Pau yung gustong umami at si Kim yung hindi pa ready. Parang ganoon. Si Pau naman, syempre, para maano po ang loob ng Kim Pao fans, siya yung gumagawa ng paraan para ipalapit sa mga fans na talagang meron pong sila talaga. At least ginagawan po ng paraan, 'di ba? To feed pa rin yung atin pong satisfactions, ganyan, as a Kim Pao fan. Syempre, iniisip din nila ang atin pong damdamin. Pero kasi bukod sa atin, ay meron pa silang dapat na intindihin. 'Di ba? And syempre, yung feelings pa ni Kim Chu, ayan, hindi pa agad-agad umaamin. So, na lang, respect na lang. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa next comment mula kay Ma'am Norma Dayag. Sabi niya,
Of course, tama yung ginawa niya kasi sa aming beliefs, mga Ilocano, kasi Ilocano si Pao sa mother side ay bawal na pasyal at maglakad ang malapit ang ikasal kung saan-saan. Yan ang paniniwala namin. Ayan, kaya kailangan na todo bantay si Pao or si Paolo kay Kimi. God bless Kim Pao, tama yung desisyon naman na hindi naman tatangkilikin yung movie pag may collaboration between KP and Econin. We dislike it. God bless them both. So, ayan, hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong mga komento at mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pakikinig and kita-kits po tayo sa susunod nating chika. Maraming salamat.